yung naalala niyo yung ano, si Digong, may kadena sa leeg, hawak-hawak ni Xi Jinping. Yun yung tuta. 'Di ba? Pati utot ni Xi Jinping, pati hininga ni Xi Jinping, hinigo po ni Digong. Ah, ayun po yung katotohanan diyan. Yun po yung katotohanan diyan, ha? Kaya, mga pre, natatawa na lang talaga ako sa mga sinasabi nitong bayad-bay na to. No? Wala sa ayos eh. Wala po sa ayos. 'Di ba? Baliw. Lahat po ng ginagawa ng kanyang amo, pinapasa po kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakakahiya yun. Oh, mahiya ka naman, bayad-bay. Ha? Yung humihigop ng utot, si Digong. Hindi ang Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw naman, nung umutot din si Digong, hinigop mo rin. Hinigop mo lahat ng baho, hinigop mo. Kaya, imposible na arestuhin ni Trump dahil nakikinabang daw si Trump sa pamamahala ni BBM. Dahil siyempre, alam naman natin, kahit tarantaduhin na ng Marcos government ang ibang bansa, basta wag lang ang Amerika. Kasi nga alam natin na sa kasaysayan... Sino ba yung tinatarantado ng Pilipinas na ibang bansa? Wala naman Oh, kahit ngayon China, inaapi tayo, pero dinadaan pa rin natin sa legal. May proseso kasi. Hindi po tayo nang tatarantado ng ibang bansa. Okay ng ina mo. Kailan pa nang tarantado yung Pangulo? Oh, kayo po ba maniniwala dito sa basuran to? Batukan ko to pag nakita ko to eh. Diba? Batukan kita pag nakita kita eh. Noon eh, tapang-tapangan to, hinahanap si Coco Martin. O ngayon, ako maghahanap sa'yo, babatukan lang kita. Babatukan lang kita. Inang-ina mo ka. Diba? O, tuloy natin. Yung kanyang ama... Gusto ko maging mambabatok eh. Masama ba yun? kaya naman napatalsik, aside from the quote-unquote people power ko, no? Alam naman ng lahat, kung hindi nangialam ang Amerika, kung hindi kinuha ng Amerika si Marcos Sr., hindi maaalis sa pwesto yun. Di ba galit kayo sa Amerika? Galit kayo sa Amerika? Bakit ngayon sumisip-sip kayo sa Amerika? Na parang gusto nyong sabihin, na hindi, arestuhin mo na yan si BBM kasi, ano din yan eh, may issue din sa droga eh. Parang gano'n. Gagamitin nyo pa Amerika, pukin ng ina mo ka. O si Maharlika nga eh, nagyabang. Pumunta na daw siya kay Donald Trump. O anong nangyari kay Maharlika ngayon? Anong nangyari kay Maharlika? Para na siyang tanga. Walang nangyari sa lahat ng sinabi niya. Diba? Si Maharlika ba pinansin? Kasi sabi ni Maharlika, bangag daw yung Pangulo. Ando na daw yung mga files, yung mga dokumento na patunay na ang Pangulo ay bangag at isasubmit na daw ito kay Donald Trump. May nangyari ba? Pukin ang inang pag umpugin ko kayo Maharlika, pag maglaplapan lang kaya kayo. Ang ina nito, kupal. Actually, kung maalala nyo, di ba, dati, bago ako maging anti-IME na rin, naimbitahan pa tayo noon sa, nag-perform sa Ilocos. Inimbitahan tayo ni Senator Aimee, nung governor pa siya that time. At nung nagkikwentuhan na kami, isa yan sa mga natanong ko, what really happened during the quote-unquote Hawaii incident. Tama pala yung kwento ng iba. Sinabi niya mismo ito sa akin, ang talagang alam namin, Hawaii kami dadalhin, hindi sa Hawaii. Pero ang alam din nila, Amerika ang nagdala sa kanila. Kaya idiniretso sila sa Hawaii. So, ibig sabihin, there is an intervention of the American government at that time para matanggal sa pagka-presidente itong si Marcos Sr. Kaya ngayon, alam na alam ni BBM kung kanino sisip-sip. At si BBM ay sumipsip ng todo dito kay Trump at saka sa administrasyon ng Amerika. Kasi sumipsip po ba yung Pangulo? Hindi Ang maganda kasi sa Pilipinas at ang maganda sa presidente ngayon, siya po ay kaibigan. Marami po siyang kaibigan ngayon, si PBBM. Pero si Digong noon, anong kaibigan niya? Drug lords, China, mga manyakis, mga kurakot, mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po ang mga kaibigan ni Digong. Diba? Pero ngayon, lahat po ng yan ay pinagbabayaran na po ni Digong. Pero hindi pa sapat yun eh. Hindi pa sapat. Sana, mahatulan man po talaga si Digong ng makulong na po habang buhay. Diba? Kasi pahirap po ang ginawa ni Digong sa ating bansa. Hindi po makatao yung ginawa ng bangag na tao na to, na si Digong. Diyos minumura.
Santo Papa, minumura. Oh, jeepney drivers, minumura. Mga mahihirap, minumura. Tapos magnanakaw pa. Nga, alam naman na pagka siya po ay magloko-loko, hindi siya matatanggal kung sip-sip at tumihigop ng utot ng presidente ng Amerika itong si BBM. Pero ako I have this somehow. Pero dapat maawa ka kay Digong Bayadbay. Oh, maawa ka kasi yung hinihigop niyang utot noon, nahigop mo rin. Maawa ka rin sa sarili mo. 'Di ba? Yung hinihigop niyang utot noon, napakinabangan mo yun. Kaya nga nakakapag-travel ka eh. Kasi yung amo mo sip-sip sa China. Kaya nakakapag-travel ka. Dahil yung utot na yun, nakikinabang ka rin. Si PBBM, professional na tao, si Digong tatanga-tanga. Reality po yan. Si PBBM, professional at maraming nagtitiwala sa kanyang mga investors. Di ba? Dahil matalino ang Pangulong Bongbong Marcos at matino ang pag-iisip. Hindi po baliw katulad ng mga Duterte. Yan po ang katotohanan dyan. Faith and believe that si Trump ay kahit papaano ay makadiyos at makatao. I do not know. Kapon nga isang araw meron akong nakausap ng mga Amerikano dito. Alam nyo kasi dito sa Japan, kuwela dito maganda kahit ibang lahi, kunwari nagiinuman kayo, pwede kayong makipag-usap, makipagkwentuhan na walang problema. Basta hindi ka lang violente. Kasi sa atin, hindi mo pwedeng gawin yun. Makipag-usap ka doon sa katakabilang table. Away ang abutin mo, bugbugan kayo niyan. Dito pwede yan, cool. Nung umiinom po ako one time, kami na po ni Bojo. Shout out kay Bojo, panoorin nyo YouTube niya kay Bojo. Pero kami nakatabing mga foreigner, mga Amerikano. Sobrang tabi na, tumabi sa amin malapit. Ewan ko kung kursunada ako, kursunada si Bojo. Pero hindi naman mga bayot. Nung kikwentuhan, alam mo, syempre, na-intriga ako sa kwentuhan nila. Hanggang yung isa pala. Tagal mo naman magkwento! Sa kwentuhan ng politika. So, sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanila, how do you see Trump as a president? Do you think the assassination or the attempted assassination of Trump is true? Sabi ko, pinractice natin yung English natin, Brad. Syempre. Bubo ka kasi. Tuwan-tuwa naman sila. Wow, this person knows how to speak in English. Sabi ko, yeah, of course. I am from the Philippines. Oh, you're president. You're from the Philippines. And then, ang ending yan, sisirain niya yung presidente ng Pilipinas. Gagawa to ng kwento ngayon. Pakinggan nyo. Wala kayo dyan. Oh, gagawa ng president, kwento to about sa ating presidente ngayon. Na kunyari hate ng mga American puti yung ating Pangulo. Ito, hindi ko pa ito napanood Oh, pero mukhang alam ko yung ending nito. Mukhang alam ko yung ending nito. Na kunyari yung mga puti galit kay PBBM na. Oh, pero promise, hindi ko pa po talaga napanood yung video ito. Alam niyo po, pag ako nag-react, hindi ko po pinapanood yan. Para pag ako'y nag-react, diretso ko na yan. Para exciting, di ba? Oh, tingnan natin yung ending nito. Ano nang tingin? You're president. Kumano, no? Sabi ko, pambihirang buhay mukhang may nababalitaan sila. Kaya tinanong ko, pinasok ko yung, yung sabi ko, what do you think of the policies of Trump? Kasi di ba may mga announcements si Trump, mga polisiya niya. May ina-announce siya tungkol sa mga immigrants. Kasi issue ngayon yan issue yan sa buong mundo. Yung nangyari sa Australia, guluhan, sa Amsterdam. Dahil nga na parang, alam mo na, may mga ibang lahi. At hindi sila Tagal. Ayun, natin yan, maya-maya. Hindi kasi alam mo, importante yan Ako bilang, I think, 10 years na ako nagpupunta dito sa Japan for... Putangin mo 10 years. Bago ka lang nagpupunta dyan nung nagnakaw yung amo mo. Yung pinang-travel nyo, pera namin yan. Pera ng taong bayan yan. Kupal. Diba? Kupal ka talaga Pera namin yan, hindi mo pera yan. Bobo. 10 years ka dyan. Nung kasagsagan ng pagnanakaw ng amo mo, tiba-tiba kayo Huwag nga kami. No, for Christmas and New Year, nakikita ko yung changes. Nakikita ko yung dami ng foreigner, yung gaijin, tinatawag nila. Hindi na natin ito pabain pa kasi parang nagkukwento ng tuntangan ito Diba? Kupal, walang utak. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa video ito? Ayan comment down below. Para naman mabasa po natin yung inyong mga komento, no? At huwag po kayo magpapaniwala dyan kay Bayadbay. Tanga po yan. Manlilin lang, katulad ni Marcoleta. Diba? Di ba nalin lang kayo ni Marcoleta? Boto nyo lang daw siya at yung kuryente.
2,000 pababa, magiging libre. O, di ba walang nangyari? Di panlilin lang yun. Di ba? Paabot nyo to kay Marcoleta. Malilin lang yan. Oh, mga Pilipino, nilin lang yan. Di ba? So, kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento. Siyempre, may TikTok, Facebook po tayo. Kalimbangin nyo po yan. Oo. And siyempre mga pre ha, huwag niyong kalimutan mag-like sa Vengador, mag-subscribe. Ayan. Importante po mag-like, share, subscribe sa Vengador. Ayan. So, yun, no? Hanggang dito na lang muna tayo mga pre. Maraming salamat. Siyempre sa ating YouTube channel na Ballpoint Man 2.0. Ayan. Kalimbangin nyo na rin po yan. So, hanggang dito na lang po muna yung ating live. Ingat po kayong lahat at magandang araw po sa inyo. Ingat po.